yung kapwa Pilipino niya sa bagay na hindi naman totoo. Okay? So next naman is yung tinatawag nating si Kapitan Rafael Dominguez. Si Kapitan Rafael Dominguez, siya yung judge, advocate, general na tumanggap sa huling pahayag ni Rizal. Okay, tinanggap niya yung huling pahayag ni Dr. Jose Rizal na kung saan, according nga dito sa pahayag ni Dr. Jose Rizal, kinakailangan bago siya patayin, sana naman ay hindi siya nakatalikod. Kaso nga lang po, hindi pinayagan, okay, ni Rafael Dominguez yung request ni Dr. Jose Rizal. Okay, may dalawa kasing request si Dr. Jose Rizal. May tatlong request si Dr. Jose Rizal, ikasay kay, ikasay siya kay Josephine Bracken. Pangalawa is yung pagkain niya ng tinola, okay? At next naman is yung kung babarilin naman siya, dapat paharap, hindi patalikod. Kaso, meron doon hindi pinayagan. Yun nga yung tinatawag na pagbaril sa kanya na paharap. Kaya, binaril pa rin siya sa patalikod, okay? At yung pagkasal kay Josephine Bracken, nangyari ba siya? Kung malaki yung porsyento na tinatawag na retraction, ibig sabihin, pinayagan siyang ikasal kay Josephine Bracken. Kasi, di ba, no marriage, no if there's no retraction, there's no marriage. So, ibig sabihin, kung malaki ang porsyento na pumirma siya ng retraction, malaki din ang porsyento na pinayagan siyang ikasal kay Josephine Bracken. Next, ito na nga yung dalawang pare, okay? Yan yung dalawang pare na pumasok sa piitan na kung saan dating teacher ni Dr. Jose Rizal na namilit kay Jose Rizal para siya ay pumirma doon sa tinatawag na retraction. Nasa kwento ko na yan, hindi ko na sila sasabihin kung sino man sila. So, ito naman yung isa sa mga side ng, kung kanina, ang pinag-usapan natin ay side ng simbahan, ngayon ang konsepto natin ay side ng Rizalista. Ito yung mga tao na naniniwala na si Dr. Jose Rizal ay hindi siya nag-retract. So, ang isa sa mga ebidensya kung bakit nga ba hindi nag-retract si Rizal. Ang retraction ni Rizal ay isang peking kopya lamang. Ayon kay Pascual, ang sulat sa retraction ay kaduda-duda. Sino nga ba si Pascual? Si Pascual ay isang historiador na kung saan, according sa kanya, yung mga lumabas na mga dokumento ay paiba-iba, okay? May iba't ibang mga version ng dokumento na lumabas sa panahon ni Dr. Jose Rizal na kung saan itong mga dokumento ay naglalaban ng iba't ibang version ng retraction ni Dr. Jose Rizal. Ngayon, sabi dito, kung may iba't ibang version itong si Dr. Jose Rizal, maaaring ito ay peking dokumento na totoong wala naman nangyari talaga na retraction dahil syempre, kung magkakaroon lamang ng retraction, dapat isang dokumento lang yung lalabas kasi isang dokumento lang naman yung pinirmahan ni Dr. Jose Rizal. At kung titignan natin, wala daw tinatawag na reliability, okay? Yung konsepto ng reliability, yung konsepto ng retraction. Bakit sir nawawalan ng reliability? Kaya nawawalan ng reliability dahil hindi same ng content yung mga lumalabas ng retraction. May pa-iba-ibang konsepto, may mahaba, may maikli na retraction. So dito pa lang ligwak na kagad at kaduda-duda na, okay, na maaari merong tinatawag na forgery or tinatawag po natin na ang forgery kasi yung konsepto ng pagbuo ng peking kopya. Okay? So ngayon, ito yung tinitingnan na bakit nga ba malaki din ang porsyento na hindi talaga nag-retract si Rizal dahil nga sa iba't ibang kopya na lumabas. Okay? Hindi magkasundo ngayon kung alin nga ba dito talaga yung kopya na pinirmahan ni Rizal. Kasi kung titingnan natin, 'di ba? Parang sa pera lang yan eh. Tingnan mo yung pera natin. Hindi pwedeng maiba yung design niya. Kasi pag naiba yung design niya, ibig sabihin nito, peke siya. Kasi meron reliability para maging valid yung isang pera. Ano yung reliability na tinitingnan? Same content. Ano yung papel na ginamit, kinakailangan, pag tinupi mo yung papel, bumabalik siya sa dati niyang forma. At the same time, merong serial number. Pero kung halimbawa, ang papel mo, halimbawa, ang 1,000 sa atin ay kulay violet, at ang 1,000 sa kanila ay naging pink, ibig sabihin mali na. Hindi na reliable kasi nagkaiba na ng content. Iba na ng physical structure. So yun yung tinitingnan dito ni Pascual. Next naman is hindi lumabas ang dokumento ng retraction agad. Ito ay nailimbag lamang noong 1935. Hindi alam ng pamilya ni Rizal yung tungkol dito sa retraction. So ano nga ba mayroon dito? Sabi nga natin, kung mayroon talaga nangyaring retraction, syempre, kapag nagkaroon ng retraction, yung simbahang Katoliko ay proud doon sa ginawa ni Dr. Jose Rizal na retraction dahil syempre ang nalinis ni Dr. Jose Rizal ay yung buong Katolisismo at the same time yung ngalan ng praile. Kung hangarin ng praile at ng mga Katolisismo nalinisin ng kanilang pangalan laban doon sa mga nabanggit ni Dr. Jose Rizal, bakit hindi nila kagad nilabas yung tinatawag na kopya? Kasi syempre kapag nilabas nila yung kopya, ito yung malaking sampal sa mga Pilipino na kung saan binawi ni Rizal yung konsepto na mali yung panghuhusga ni Rizal doon sa simbahan at mali si Rizal na mga sinabi niya sa simbahan. So, ngayon, ito magiging konsepto na makakalat sa mga tao na hindi ganoon yung image ng simbahan, hindi ganoon yung mga praile. So, malilinis pa lalo yung pangalan ng mga praile sa mga tao na nasasakupan niya sa Pilipinas na naniniwala kay Dr. Jose Rizal. Kaso nga lang, ang tanong, kung ang ebidensya ng retraksyon ang maglilinis sa ngalan ng simbahan at ng praile, bakit hindi pa ito nilabas kagad? Okay, para malinis na kagad yung pangalan ng mga praile. Bakit tumagal pa ng ilang taon, which is 1935 pa, bago nahanap yung kopya ng retraction?
Okay, at the same time, hindi alam ng pamilya ni Rizal ang tungkol dito sa tinatawag na retraction, okay? Bakit ba sir hindi alam ng pamilya ni Rizal yung patungkol sa tinatawag natin na retraction? Kasi kung titingnan natin, ang retraction na ito ay inilihim ni Dr. Jose Rizal according sa kasaysayan. Bakit sir inilihim? Kasi meron si Rizal na ginawa na may ultimo adios. Doon sa may ultimo adios na ito, binigay niya ito sa kanyang kapatid na si Narcisa. Okay? Ngayon, itong pagbibigay niya doon sa kapatid niya na kay Narcisa, itong may ultimo adios na ito, hindi naman nabanggit sa may ultimo adios na siya ay nag-retract. Okay? So, ibig sabihin nito, kung hindi nabanggit mismo ni Rizal na siya ay nag-retract, at kung halimbawa mataas ang porsyento na si Rizal ay nag-retract, pero hindi niya ito binanggit sa may ultimo adios, maaaring ito ay inilihim niya rin sa kanyang pamilya. Kung kaya't hindi nalaman ng pamilya ni Rizal patungkol din sa retraction. Okay? So, ayun yung tinitingnan din ng kasaysayan. Kung bakit nga hindi din alam ng pamilya ni Rizal na si Rizal ay nag-retract. Next, mga kontrobersya sa Rizalista. Mamaya yung nabanggit ko po na may ultimo adios ay babanggitin ko po sa last part para alam nyo po ba. Ano ba yung sinasabi mo sir na may ultimo adios na binigay kay Narcisa? Okay, ni Dr. Jose Rizal. Yung may ultimo adios na ito ay tinago niya sa lampara. Mamaya natin pag-uusapan yan. Okay, so mga kontrobersya, another kontrobersya na which is Rizalista side, ang ikatlong ebidensya, walang silbi ang retraction para iligtas si Rizal sa kamatayan. Totoo naman, di ba? Kasi kung titingnan natin, bakit walang nagawa itong retraction na ito para ma-postpone yung kamatayan ni Rizal? At the same time, bakit hindi nabigyan kung sabi nga dito ng mga klase ng mga ilang mga reporters, kung titingnan natin, sa panahon ng konsepto ng mga Kastila, mas mahalaga ang konsepto ng relihiyon kaysa sa konsepto ng gobyerno. Kasi mas malakas, titingnan natin ang kapangyarihan ng mga praile kumpara sa kapangyarihan ng mga tauhan sa gobyerno. Pero bakit walang nagawa yung mga praile para iligtas si Rizal doon sa kamatayan kung binawi naman na ni Rizal yung kanyang mga nasabi patungkol sa simbahan? Tatandaan po natin, ang kinakaharap po ni Dr. Jose Rizal ay hindi lamang po doon sa mga sinabi niya patungkol sa simbahan. Si Rizal po ay nakasuhan din dahil nga po doon sa kanyang pagtataksil daw